Samantala mga kababayan, ito, Agent Morales nangangamba na naman mga kababayan ang kanyang buhay di umano. Nako po, may nagpapadala di umano sa kanya ng gugurgurin siya mga kabayan. Nako po, sino kaya ang nasa likod nito? Ito kabayan, alamin natin sa kanilang talakayan kasama si Madam Maharlika mga kababayan at syempre walang iba ang agent ng bayan, Agent Morales. Ito, pakinggan natin kabayan. Makabagong panahon na ngayon ay sangkot tayo dito sa makabagong panahon na gusto nating mabago at patuloy na makamtan yung kalayaan talaga ng Pilipinas sa mga mapang-api. Yun. Alam mo, ang masakit dito, noon kasi, banyaga ang kalaban natin eh. Ngayon, mismo kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino natin na mistulang mga linta at mga higpitan na sumisipsip ng mga dugo ng mga maralitang Pilipino. Yeah. Ang masakit dito, no, kumbaga, sa halip na, na tulungan tayo, pagkalooban tayo ng sapat na proteksyon para sa sa pamumuhay natin. Sila pa mismo yung mga pangunahing tao na siyang nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Ama. Kung titingnan mo kung oobserbahan natin itong death threat na nangyari sa atin na naipaskil na sa social media at Opo. libo na ang narating. Sige sa po, buong mundo. Agent. Pero hanggang sa ngayon, walang pagkilos ang pambansang pulisya. Wala ring pagkilos ang National Bureau of Investigation para magkaroon sila ng motu proprio investigation. Para malaman, totoo ba to? Patawag, nag-send ng text na ito. Bakit ganito yung nilalaman ng text mo? Sino ang nagsabi sa iyo? Di ba? Oo. Dito pa lamang ipinakikita ng pamahalaang Marcos na walang kwenta at walang halaga sa kanila ang kapakanan ng isang ordinaryong Juan de la Cruz. Wala ka namang kwenta eh. Di ba? Pero kapag ang involved katulad ni Inday Sara Yun mga kababayan. na merong kulatilya doon sa kanyang sinasabi na kapag may mangyari sa kanya, pagka siya'y pinatay, di ba? Patayin nyo rin. Tignan nyo, kara-karaka agad na nagkasasagawa na investigasyon ang National Bureau of Investigation. Yun lang po mga kabayan, no? Di ba? Yung si Inday na nagsabi mga kabayan na aanuhin si First Lady at PBBM at tamba mga kabayan ay di ba yung NBI tsaka iba pang ahensya ng gobyerno ay tila nararattlesnake mga kabayan. Di ba? Kakasuhan pa nila si BP Inday kabayan, di ba? Di umano. Tapos ngayong si Agent Morales mga kababayan ay walang pake. Huwag naman pong ganun, sir. Di ba po? Tignan nyo yung nangyayari ngayon. Wala eh. Di ba? Wala. Wala talagang tayong aasahan dito sa gobyernong ito, partikular sa PNP, sa NBI, o kahit saan bang investigating units sa panahon ni Bongbong Marcos, sapagkat mukhang mayroong gag order sila o utos na huwag kayong gagawa ng anumang hakbang na makakabuti sa kalaban ng gobyerno. Naku po. That's true. Ayan. No, actually siguro ang sinasabi Yun lang. natin, tinuturing nila tayong kalaban. Pero hindi tayo kalaban eh. Sila ang kalaban ng gobyerno. Tama? Correct lang kita doon. Kasi pag sinabi kasi natin kalaban ng gobyerno, ito yung mabuti ang ginagawa ng gobyerno, tapos tayo ay sinisira natin ang gobyerno. Pero hindi tayo sumisira, JM. Gets ko yung sinasabi ni Madam mga kabayan. Na yung sila Madam Maharlika mga kabayan, Agent Morales, ay hindi kagaya noon.
Di ba, sa panahon ni Tatay Digong mga kabayan, na tila ba'y sila yung mga makakaliwa. Yun yung ibig sabihin ni Madam mga kabayan. Sila ang sumisira sa Sila ang atin sumisira, lahat. kabayan. Katulad Yun, ng no? binanggit mo na nung nagbigay ng testamento si Inday Sara na kapag may gumurgur sa kanya ay may nakausap na siyang gurgurin yung mga yung dalawa yung yung tatlong yon. So anyway, tama ka doon na dapat may ginagawa ang dati mong dating institusyon na pinaglingkuran mo ang Tama. PNP na dapat alamin nila kung ito ba ang itong nag-text sa iyo, alamin sino yung paano niya nasabi na mayroon siyang naamoy na ikaw ay magurgor. Sino to mga taong nagsabi sa kanya o naamoy niya o kung ano man, at ano ang way, ano ang pamamaraan kung paano kang gurgurin. Sasagasaan ka ba? Bibitayin ka ba? Lalasunin ka ba? Which is narinig natin yan doon sa video na pwede kang sagasaan o pwede kang kunyari palabasin na ikaw ay inatake sa puso. At ito yung mga importante kung may pagpapahalaga ang jutang ginemes na mga bangag dyan sa PNP, sa NBI, dapat bilang ikaw, isang Pilipino, isang taxpayer, ay naririnig naman nila tayo narinig nila tayo ngayon. At even yung vlog mo, yung mga ibang post pa kahapon nila, Maui and Channel 167, even media, naririnig nila tayo na ikaw ay pwedeng ipagurgur ng gobyernong bangag. Tama yun, Isang paglilinaw din, Kaya ko sinabing kalaban ng gobyerno, ibig sabihin, yung kalaban tayo in the sense na nagbibigay ng reaksyon o ng opinion doon sa kanilang mga Nagagawa. activities. True. Ngayon, balik tayo dito sa banta, doon sa threat. Sige po, Bakit Agent. sineryoso ni Agent Morales yung text ng kanyang kabats na si Jerry Navarro, allegedly gugurgurin si Agent Morales. Sapagkat si Agent Morales ay alam ang kapasidad, ang kapabilidad nitong aking kabats, ganun din nung kanyang mga ikinukwento at sinasabi niya na maaari na utusan nitong si Lisa Marcos. Alam ko Naku yung po. kapasidad nila, alam ko yung kakayahan nila, at alam ko kung ano-ano at sino-sino ang mga itinumba nila. Kaya iyan, alam ko na meron silang kapabilidad. Kaya nung matanggap ko yan, tinignan kong maigi, binasa ko ng paulit-ulit, inassess ko. Biro ba to o totoo? Biro man o totoo, buhay ko ang involved. Dapat malaman ito ng sambayan ng Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo. Kaya kung ano man yung maging kapasyahan nila dyan, itutuloy ba nila yan or hindi? Or nag-aantay sila ng pondo para doon sa presyo ng ulo ko? Naku Kapalit sa paggurgur sa Magkano akin, kayang presyo? nasa kanila na yan. Naku. Sapagkat walang iba akong naiisip na maaring gumawa niyan. Sino Kundi po? yung tao ni Lisa Marcos, Naku po. ng dating hepe ng Antipolo Police Station at ng hepe ng Manila CIDG. Alam mo yan, Jerry Navarro, alam mo yan. Naku po, mga Ikukwento mo sa kababayan. akin yan Tauhan pala ni First Lady mga kabayan. Naku po, no? Nanggaling na yan mismo sa bibig ni Agent Morales mga kabayan, ha? Diba? Na walang ibang uutusan si Lisa Marcos sa CIDG kundi yung bata niya na yan na Colonel na nakalimutan ko lang yung apelido. Naku. Alam mo, grabe, ito po ay mabigat na issue kung tutuusin sa Pilipinas dahil buhay ito, JM Nagpasalamat pa rin tayo kay Jerry Navarro na binigay niya sa iyo ang impormasyon na ito. Pero habang tayo nag-uusap ngayon, nakikita ko yung intention niya para iligtas mo yung sarili mo
para protektahan mo. Pero meron din akong pangamba sa kanya na baka ito ay gugurgurin din ng gobyerno Naku. ito. Dahil siya lamang ay Huwag naman concerned po sana, sa'yo madam. bilang isa dati mong kabaro na gusto niyang umiwas ka o iligtas mo yung sarili mo o mapaghandaan mo kung paano Tama. mo maproteksyonan ang iyong sarili. So, ano ang nararamdaman mo ngayon na ngayon in-expose na natin ang pangalan niya, which is kasi kailangan nating i-expose para protektahan din siya. Actually, kasama dito si Jerry Navarro na malaman ng sambayan ng Pilipino na oras na may gagawin din sa kanya, nagurgurin siya dahil sa bilang isang kaibigan, dating kabarong polis, ay shinare niya yung information na nakuha niya na concern siya sa buhay mo. Kaya nga sa akin kung ito man biro o totoo, manindigan ka bilang isang alagad ng batas, dapat tumatayo ka sa katwiran, hindi nagtatakip ng kasinungalingan o nagtatakip ng mga illegal activities ng mga naka-uniforme. Tama. Yes, Sir Jerry Navarro, kung naririnig mo. Kaya nga dapat talaga manindigan at talagang kailangan magkaroon kayo ng tapang at lakas ng loob katulad ng ginagawa ko, kinagawa mo, JM, na even kapalit ay ang subukan nila tayong ginigipit, pero tayo ay nanindigan, lumalaban tayo. Hindi lang ito para sa sarili natin, kundi para sa mga milyon-milyong mga kababayan natin at ang mga nanonood sa atin ngayon na makalaya nga tayo sa kamay ng mga bangag. So, sobra-sobra na. Nakikita na ninyo lahat, magsimula dito sa pagdanakaw, paglalapastangan nila ng ating budget na ngayon, hanggang ngayon, pinag-aaralan pa raw ni Bangag, yung ating national budget na yan, na punong-puno ng korupsyon. And now, ito, lahat ng mga kritiko ay pinapatahimik nila, katulad na lamang ni Colonel Grijaldo na ninakaw nila ang karapatan na makapiling ang kanyang mga pamilya, which is ikinulong nila dahil lamang nanindigan. Katulad mo, si Colonel Grijaldo ay nanindigan nung kanyang isiniwalat etong yung mga huwadkom na yan, napilit siyang pinapaayon o pinapapirma sa mga dokumento o sa mga bagay na hindi naman totoo. So, the same thing with the PIDEA head na si Wilkins Villanueva. Wala itong pinagkakaiba JM, yung mga nangyayari sa atin. So, Sa madaling salita mga kabayan, yung sumusuway or lumalaban sa pamahalaan ngayon mga kababayan ay gustong patahimikin talaga, no? Grabe naman po mga kababayan. ano ang plano mo ngayon na, nahubaran na natin, nakita natin, ano ang gusto mong maabot dito sa laman natin na gusto kang ipagurgur? Tama. Ipakita ng PNP, mismong hanay nila, linisin nila. Ipakita nila na sila ay sincero sa pagbibigay ng proteksyon sa taong bayan. Pakita nila. Involved police, ipakita nila. Magsagawa sila ng investigasyon. Patunayan nila na hindi totoo yan. Yung text na yan. Patunayan nila. Sapagkat ang pinag-uusapan dito, buhay. Tama. Buhay ang pinag-uusapan. Tama, Kapag kabayan. kaya meron ganyan, hindi naman komiko yung tao na yan, operator yung kabats ko na yan Hindi naman mapupunta ng CIDG. Tanga yan. Diba? Hindi naman, kaya yung mga ganyang mga mensahe, hindi biro yan. Sapagkat, tao yung gugurgurin. At ano yung ginawang kasalanan? Diba? Hindi nila maikahon, hindi nila kasuhan dahil wala naman ginagawa. Anong gagawin? Papatayin na lang? Naku po. Diba? Sa utos ni Lisa Marcos? Naku. Ikaw Lisa Marcos, tigilan mo na yan. Tigilan mo mapapalayas na natin yan. Mapapalayas na yan ng taong bayan. Balikan natin, JM, kung isa ating mga kababayan, remember yung Zoom meeting kung saan nagsalita nga si Inday patungkol sa kanyang death threat din.
na may gustong gumorgol sa kanya. Tapos ando doon ako, ando doon si Maui, ando doon kung nando doon ka at iba pang mga vloggers. Pinasupina. Oo, pinasupina ng NBI para imbestigahan. Nalala mo yon, JM? Pinasupina yung mga taong nandoon sa Zoom meeting na nakikinig lamang at nagtanong kay Inday Sara during that meeting na wala namang ginawa. Pero itong taong ito, si Jerry Navarro at ikaw, more on Jerry Navarro, dapat ay imbestigahan din. Hindi dahil para usigin siya, kundi para proteksyonan siya at proteksyonan ka. Kung ito ba sa Jerry Navarro ay ito ba ay tinext niya sa'yo dahil nagbiro lang siya o trip-trip niya lang? Dahil seryoso nga ito buhay nga ito ng tao. Aba, kaya nga yung mga ganyan, kung yan binubiruan, trip-trip lang, tigilan. Hindi nakakabuti, lalo na sa sa nangyayari dito sa ating bansa. Tama. At hindi ako naniniwala na biro yan. Hindi ako naniniwala na biro yan. Sapagkat kapag ka nakaamoy ng mga balitang ganyan na umiikot doon sa kanyang unit, hindi naman siguro galing sa Army yung balita na yan. Hindi rin siguro galing sa Navy o sa Air Force. Siyempre, hindi rin galing sa Boy Scout yan o sa ibang front, di ba? Siyempre, saan siya galing? Saan siya naka-attach? Saan siya, di ba? Sa CIDG, di ba? At doon sa mga kinukwento niya na yung may inuutusan itong Lisa Marcos diyan sa CIDG. At ito yung tao na tinutukoy ko. Kaya wala akong ibang naiisip na uutusan ay kundi yung tao niya dyan sa CIDG. Alam mo, mapapabuha ka ng ina ka talaga dito sa hayop na Lisa Marcos na ito. Yan talaga ang punot dulo. Kasi, isa ka, nakikita nila tayo, sinusubaybayan nila tayo. I don't know kung natatandaan mo, yung mga vloggers po, may kanya-kanyang computer yan dyan sila sa kanilang hidden surveillance room nila na kung saan binabantayan ang bawat pananalita natin dito, ang bawat expose natin dito, JM, ikaw at iba pang mga vloggers ay nakamonitor sa bangag, okay? Sa bangag room o yung bangag na administrasyon na ito. So, sabi ko nga kanina, itong mensahe sa'yo, more on concern sa'yo. Itong si Mr. Jerry Navarro, concern siya sa'yo. Ngayon, my question is, bilang isang pulis, ikaw, sasabihin ko sa'yo, balikan natin na nandoon ka pa, nag-report ako sa'yo, Mr. Pidea Agent Morales o Colonel, kunyari, Agent Jonathan Morales, ako po si Maharlika, ay may banta po yung buhay ko, ito, ganito, yada. Tapos, ano ang gagawin mo bilang isang pulis? Ano ang initial reaction? O proseso? I-record ko yan and i-verify ko yung veracity ng report. Okay. I-verify ko yung existence ng report at yung katotohanan ng report na yan. I-verify. Gagawa ng aksyon para at least ma-preempt yung pagkitil ng buhay. Trabaho yan alagad ng batas Trabaho yan alagad ng batas Kaya hindi na kinakailangan pa ng kung anumang recruiters na pagkakumikan, lalo na involved yung ang kapulisan, dapat yan mabilis sila sa ganyan. Alamin kagad nila, hoy, halika rito Navarro, ano itong sinasabi mo na ito? Kanino mo narinig to? Sino nagsabi sa iyo? Hindi naman po pwede sa walis mo lang narinig niya o sa rep. Di ba? O guni-guni mo. Ganyan, hindi po pwede. Ang isang pulis, nakapasa sa neuro. Kaya hindi po pwede maniwala yan sa sabi-sabi. At saka may mga trainings yan. Hindi ka pwedeng magbibigay ng mga ganyan. Tama. Na basta na lang o chismis lang. Tama. At yun na nga. So, let's say for example, JM, na imbestigahan mo na at nakita mo nga yung veracity o na mayroong katotohanan ang death threat na pinadala ng isang concerned citizen like si Jerry Navarro. Ano ang next na gagawin ng isang police? Yun. Magandang tanong yan, madam. Okay. What ma-validate mo, ma-verify mo. No? Kasi kasama yan, pag-iimbita mo,
pagkuha mo ng mga salaysay, makakagather ka ng ebidensya, magpapile ka ng kaso. Kapag ka, sa tingin mo, sufficiente, no? May laman yung tinipa mo o yung na-acquire mo Pinareport mo. mga ebidensya. Yun na nga po mga kababayan, no? Tila nangangamba na yung buhay ni Agent Morales, kabayan. Alam naman natin na si Agent Morales is porsigido to mga kabayan di ba? Kasama si Maui, nandun sila sa ilalim ng tulay sa EDSA mga kababayan. Di ba? Sinisigaw palagi yung katarungan mga kababayan sa ating bansang Pilipinas. Kaya siguro mga kabayan, gustong patahimikin. Di ba? Kasi tila sa ngayon is active na tong si Agent Morales mga kabayan Diba? May vlog na to si Agent Morales. Mana, nagla-live na rin. Araw-araw ata mga kabayan. Diba? Kaya gustong patahimikin kabayan. Nako po. So ikaw kabayan, ano ang masasabi mo ukol sa balitang ito mga kabayan? Magkomento lang po kayo sa baba at pag-usapan natin yan at huwag nyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe po sa ating channel mga kababayan. At syempre, kay Madam Maharlika mga kababayan, Boljak TV, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. God bless po sa ating lahat mga kababayan at advance po na maligayang taon